inyo ang Panginoon. So, ako po ay natutuwa at naging bahagi ako ng inyong paglalakbay sa araw na ito. Pagkakataon na nawa ko ay patuloy tayong maging mulag. Dalawang bagay ang nais natin pagdilay-dilayan sa araw ito. Pasensya na kayo, no? Medyo mahaba na yung pagdilay natin mamaya kanina. Kailangan dagdagan natin. No? Dalawang bagay. Bakit? Kaganapan. Kaganapan. Fulfillment of the promise. Kaganapan. Ganap na. It is finished. Pero alam natin, it is always a continuing process. Pero sana makita natin alin. Sabi nga natin, maging aware tayo. Maging aware tayo sa ating sarili. Pero hindi sa lahat natin. Kasi kapag maging aware tayo sa ating sarili, kailangan yung paralin, maging aware tayo na alin kaganapan ng pagliligtas ng Diyos. Hindi ba paano tayo maging aware ng kaganapan ng pagliligtas ng Diyos kung hindi tayo mismo aware sa ating sarili? Kaya nga si Jesus, anong nakita natin sa Ebanghelyo? Alam na Jesus. Yun ang sabi niya, alam na Jesus. Kaya umalis siya roon. Bakit? Gusto siyang patayin. Kaya mahalaga ako, awareness. Awareness. Pero yung nais kong pag-nilay natin ngayon rin, awareness of the fulfillment of God's promise to me and to you. Natutupad ba? Yung Ebanghelyo natin ngayon, sabi nga, natupad ito kay Jesus. Pero ngayon, natutupad mo sa akin? Natutupad mo sa inyo? Yung kaganapan ng paghahari ng Diyos? Sana maging aware tayo. At maging aware tayo na rin. Na tayo sa pamagitan, lalong-lalo na ng ating ministry, na alin? Natutupad ang paghahari ng Diyos. No? I am the fulfillment of the promise of God. I become part of the fulfillment of God's promise. Sana maging aware tayo. Kasama tayo. Yun ang maganda sa synodality. Pero aware ka ba? Na kapag nagsasalita ka rito sa harapan ng lahat ng tao ay natutupad yung kaganapan ng paghahari ng Diyos. Sana makita natin yung kahalagahan na ito ba? Natutupad sa akin. Bahagi o yun, kinakailangan maging aware tayo. Maging aware tayo na kabahagi tayo ng pagtupad ng paghahari ng Diyos. At alin, dinais ng Diyos na tayo ay maging kabahagi niya ng kaganapan na yan. Kaya nga, hayaan nyo na ulitin ko ang mga salitang ipinahayag mo sa atin na mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Ano yan? Narito ang lingkod ko na ako rin ang umilang. Sino yung lingkod na yon? Ikaw ba yon? Ako ba yon? Naniniwala ka ba na ikaw yon? Ako yon? No? Paniwalaan natin. Kaya nga meron tayong every year ay nire-renew tayo ng ating pangako. O kung tutusin, hindi lang ang pangako na maglikong na rin, yung paghirang sa atin. No? Hinihirang tayo no? Huwag natin kalimutan yun. Hinirang ako ng Diyos. Sabihin nyo nga, hinirang ako ng Diyos. Isa pa. Isa pa. Yung karangalan natin yun. No? Ang karangalan natin yun alin, bahagi yun ng biyaya ng pagiging pagkiisa natin kay Jesus bilang mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. And sa pamagitan ng ating pagiging mga lectors and commentators. Ano ba? Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalululan. Mahal ba ako ng Diyos? Minamahal ba ako? Nararamdaman ko ba yung pagmamahal ng Diyos? Bahagi mo yun, no?
minamahal ko ng labis, lubos kong Hindi lang si Jesus. Hindi lang si Jesus. Bakit? Hindi lang si Jesus ang anak ng Diyos. Tayong lahat ay anak ng Diyos. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Nararamdaman ba natin yung pagmamahal ng Diyos? Saan natin naramdaman yung pagmamahal ng Diyos? Sana ma-identify natin kung saan tayo nakaramdam ng pagmamahal ng Diyos. Ako, bahagi yun, nawa, pagkakataon. Ang banal kong Espiritu sa Kanya ay ibibigay. The Spirit of the Lord is upon me. Ibinigay sa atin ng Diyos. Ang Espiritu Santo. Bahagi mo yun. At patuloy niyang ipinagkakaloob sa atin. Kaya baka hindi natin nalalaman, nandito pala yung Espiritu Santo. Tayo pala yung pinupuno ng Espiritu Santo. Ginagabayan tayo ng Espiritu Santo. Kaya nga isang biyaya na ipinagkakaloob sa atin yan, tamang pagpapasya. Let us always ask the Holy Spirit. Ginagabayan tayo, pero muli, babalik tayo. Aware ba tayo? Kinikilala ba natin? Kaya maganda ho yung awit na Halina Espiritu Santo. Sa lahat ng mga bansay, ibabalhay katarungan. Katarungan. So, tayo rin ay bahagi ng alin na makita natin yung katarungan. There is no love without justice. Kaya mahalaga ang makita natin na ang paanyaya ng katarungan. Very strong po ito sa lumang tipan. Pero bahagi ho, yung kasing bagong tipan, more on love. Pero there is no love without justice. Kaya nga, yung iba natin mga kapatid na hindi Katoliko, akala nila wala ng justice kasi bakit inalis nila yung purgatorio eh. There is still justice. Hindi ba pwedeng pag-ibig yun na walang justice? Napakahalaga yung katarungan. Kinakailangan natin. Bahagi ng pagkilos natin natin. Simply to be fair. No? Fair and just. Pagkakataon. Kaya, sa atin, bilang mga tayong natin minamahal ng Diyos, pero kinakailangan din natin ipakita yung katarungan. Kaya mag-ingat tayo, baka mayroon tayong pinababayaan na hindi sumasakop sa katarungan. Medyo mabigat, fair and just. Kaya mahalaga ko na makita natin alin. Meron kayong gabay, yung policy and norms. Yun kasi yung bahaya ko ng justice. Pagkakataon. So yun, kaganapan. Pero ano yung unang pang makita natin? Tayo ay bahagi ng kaganapan ng pag-aari ng Diyos. Sana makita natin. Pangalawa, pamamaraan na makita natin, itong pamamaraan na ito alin. Sa pamagitan na mahinahon ng pamamaraan. Non-violent way. Hindi po ito sa pamagitan ng kapangyarihan, hindi po ito sa pamagitan ng pagkilos ng marahas, hindi po ito sa pamagitan ng madugong pamamaraan. Bagamat kumisan medyo may katagalan, pero yun yung paanyaya na pinahayag sa atin ni Jesus. Anong sabi niya? Hindi niya puputulin yung tumbong na nakahamay. So medyo mahalaga po yung pagpapasensya. Hindi po sa pamagitan ng marahas na pamamaraan. Ito po yung bahagi na ipinapamanig sa akin ng buong kapal. Kaya nga, medyo
sabi nga natin, medyo matagal yung pagkilos ng simbahan. Kasi hindi marahas. Pero yun, paalala natin yung hindi marahas na pamamaraan. At yun nawa yung idulog natin sa harapan ng Panginoong Kapal. Well, bilang mga bahagi yun ng ating trabaho, sana rin po matuunan din natin yung kahalagahan ng pagpapasensya at pagtitimpi. Napakahalaga po yung pagpapasensya ng pagtitimpi. Pero of course, hindi natin magagawa yun kapag walang kababaran ng kalooban. To be aware of ourselves, we have to be aware na ang Diyos ay naroon, tayo ay narito. At nais natin na yung pamamaraan niya ay magiging pamamaraan din natin. At ano yung pamamaraan niya? Hindi marahas, hindi mabilisan, mahinahon, at mapayapa. So ito po yung idalog natin sa harapan ng Panginoong Kapal para po sa araw na ito.